Ganito ang kanyang sagot, "Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas." Nang inimbitahan si Sarah na magbahagi ng kanyang patotoo sa simbahan, gusto na sana niyang tumanggi. Takot na takot siya magsalita sa harap ng mga tao, palaging nanginginig ang kanyang mga kamay, nabubulol sa kanyang pagsasalita, at parang lalo lang nakikita ang kanyang kahinaan. Dumating ang araw ng kanyang pagpapapatotoo. Nanginginig ang kanyang tuhod habang papalapit sa mikropono. Paulit-ulit niyang naiisip, baka mapahiya ako ngayon nito. Pero matapos siyang magsalita, may isang babaeng lumapit sa kanya. May luha sa mga mata at nagsabi, "Ang ibinahagi mo ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Salamat sa katapatan mo." Doon niya naunawaan na hindi hinihintay ng Diyos na maging malakas muna tayo bago niya tayo gamitin. Sa totoo lang, sa mismong kahinaan natin, madalas doon pinakamalinaw na nakikita ang kanyang kapangyarihan. Ang paalala ni Pablo na ang biyaya ni Kristo ay hindi lang sapat na parang sakto lang. Ito ay higit pa. Ito ay buo at ganap. Bilang mga na kay Kristo na, hindi natin ipinagmamalaki ang ating kakayahan o nagpapanggap tayo na kayanan natin ang lahat. Sa halip, buong kababaang loob nating inaamin ang ating kakulangan, sapagkat alam natin na kay Kristo lang ang ating lakas at sapat na ang kanyang biyaya. Ito ang hiwaga ng grasya. Kapag pakiramdam natin ay ubos na tayo, doon niya tayo pinupuno. Kapag tayo'y mahina, doon siya pinakamas malakas na nakikita. Kaya saan ka man mahina ngayon? Sa takot, karamdaman, panghihina ng loob, o kahit sa mga insulto mula sa iba, manalig ka sapagkat sapat ang biyaya ng Diyos. At hindi lamang sapat para lang maitawid ka, kundi sapat upang gawing patotoo ang iyong kahinaan para sa kanyang kapangyarihan. Saang bahagi ng buhay mo pinakamahina ka ngayon? Paano pinapakita ng Diyos sa iyo na magtiwala ka sa kanyang biyaya kaysa sa sarili mong lakas? Panginoon, salamat sapagkat biyaya mo'y sapat para sa akin. Patawarin mo ako kapag umaasa ako sa sarili kong lakas o itinatago ko ang aking kahinaan dahil sa takot. Turuan mo akong magpahinga kay Kristo upang sa aking kahinaan makita ang iyong kapangyarihan. Naway si Jesus lamang ang aking ipagmalaki. Sa pangalan ni Jesus. Amen.